Bakit kaya may sinadyang mag-iwan ng 60 milyang butas sa highway na nag-uugnay sa Hilaga at Timog Amerika? Noong 2026, mukhang mawawala na ang tanong na yon dahil may mga bagong kalsada, tulay at mga tauhan sa konstruksyon na mas malalim na ang naabot sa gubat ng Darien kaysa sa nagawa nila sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon sa loob ng 50 taon, akala mo magsasara na ang puwang pero hindi pala. Ang Darien Gap ay hindi pagkabigo sa konstruksyon, kundi isa ito sa mga pinakasadyang iniwang putol na bahagi sa mundo. Napakahirap ng gawain ng construction crew rito. Tingnan ng Google Earth. Ginagamit nila ang Pan-American Highway, ang pinakamahabang kalsada sa mundo para ilipat ang kanilang kagamitan. Halos 19,000 milya ng tuloy-tuloy na aspalto na nag-uugnay sa Prudhoe Bay, Alaska hanggang Ushuaia, Argentina. Pansinin mo ang salitang yon, halos. Ang mga bagong tulay ay sasaklaw sa bahagi ng distansyang iyon pero hindi sila aabot malapit sa hangganan. Sa halip, humihinto sila sa gilid ng Darien National Park. May malinaw na sagot. Bakit? Ang puwang ay sumasaklaw ng 1.4 na milyong akre, yan ang laki ng Delaware sa gitna ng gubat. Makakapal ang mga halaman kaya hindi halos nasisikatan ng araw ang lupa sa ilang lugar. Daang-daang ilog na pinalalaki ng malalakas na ulan ang dumadaloy rito. Ang paggawa ng kalsada rito ay pakikipaglaban sa tubig, putik at gubat. Napapalibutan ng bundok, mas mahirap marating ang lugar. Ngayon, idagdag mo pa ang mga makamandag na ahas, dagamba at alakdan. Kung matuklaw ka ng pit viper ni Ferdinand, may 10 minuto ka lang para magturok ng antivenom bago ka mamatay. Maliit pa lang yon. Pero ang tunay na mamamatay tao ay mga lamok. Kumalat ang malaria sa Panama, umabot sa 4,200 kaso noong 2021. Tumaas yan sa 15,000 ng 2024. Hindi aksidente ang timing na yan dahil lahat ng ito ay mga likas na panganib lang. Sa kabila ng mga latyan, ng gubat at ng sakit, gusto pa rin ng mga tao na itayo ang kalsada. Sa mahigit 500 taon, pinarusahan ng Darien ang sinumang nagmaliit dito. Nawala ang mga konkistador dito, nalugi ang Scotland sa pagtatangkang sakupin ito. Hindi ito ang lugar para hamunin ang kalikasan. Para saan pa ang kalsada? Mabilis masisira ang anumang itinayo rito kung walang tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ayon sa mga inhinyero, pwede pang matunaw ang kalsada kapag umuulan. Hindi talaga posible ang proyekto. O posible nga ba? Nagkaroon ng plano ang gobyerno ng US para sa 2 proyektong inhenyeriya sa Darien Gap na may 10 taon ang pagitan. Dumating ang una noong 1964, isang malihaing ideya. Mas marami noon ang sandatang nuclear ng Amerika kaysa sa alam nilang paggamitan ng mga iyon. Bakit hindi gamitin ang ilang daan sa mga iyon para gumawa ng isang bagong kanal? Plano nilang gumastos ng humigit $185 milyong sa halaga ngayon para pasabugin ang 274 na nuclear na bomba sa 14 na lugar upang linisin ang daraanan. Mas higit 3 beses ang lakas ng pagsabog kumpara sa SAR bomba ng Unyong Soviet. At malamang na itinuloy pa nga ito dahil sabi ng mga ininyero, posible naman ito. May isyu ng paglilipat sa 30,000 katutubong tao na nakatira sa lugar at malamang ay magkakaroon ng matinding reaksyon mula sa ibang bansa. Sa tamang insentibo, kaya ng gobyerno may isakatuparan ang mga proyektong inhenyeriya kahit imposible. Latian, bundok, disyerto, pare-pareho lang. Kung may political will, laging may paraan ang mga ininyero. Paano kung hindi talaga gubat ang dahilan ng hindi pagtatayo ng kalsada? Pagsapit ng 2020, nagsimulang lumitaw ang ibang paliwanag. Ang Darien Gap ay hindi na lang basta isang bahagi ng kagubatan. Isa na ito sa pinakamahahalagang ruta ng migrasyon sa kanlurang hemispero. Sa huling taon bilang commander ng US Southern Command, nagpatotoo si General Laura J. Richardson sa Kongreso at tinukoy ang Darien Gap bilang isa sa mga rutang patungong hilaga ng mga tao mula Timog Amerika. Nagbago ang pananaw sa Gap. Hindi na ito na bigong proyekto, kundi estratehikong hadlang. Hindi ang lupain ang pumigil sa pagtatayo ng kalsada. May nagpasya lang na mas kapakipakinabang ang lupain kaysa sa kalsada. Para maintindihan kung bakit, sundan mo lang ang mga taong tumatawid na ron. Hindi maganda ang simula ng 2022 para sa batang mag-asawang mula Haiti. Sina Jean at Rose Harima ay 2 sa 50 miyembro ng grupo, ngunit mas mahirap ang kanilang paglalakbay kaysa sa iba. Nagsimula sila sa panig ng Colombia sa hangganan, pero iniwan sila ng lahat ng kasama nila sa grupo pagdating sa unang burol. Dumating sila sa Serranía de Tacarcuna, mga bundok na sapat ang taas para abutin ang mga ulap. Buntis si Rose, pero nagpatuloy pa rin sila ni Jean.
Hindi ang mga bundok ang tunay na panganib. Gusto nilang umiwas sa gubat. Mas maaga, naligaw sila at nakita ang mga bangkay ng mga naunang migranteng naglakbay roon. Lalo pang lumala ang sitwasyon pagkatapos. Nagsimula ang panganganak ni Rose sa gitna ng kawalan, walang malapit na ospital o doktor at hindi sila makalabas. Nang anak si Rose ng malusog na batang lalaki, pero may bago silang problema. Marami pa silang lalakbayin at wala silang paraan buhatin ng sanggol, kaya nag-improvise sila. Ginamit nila ang ekstrang t-shirt para gumawa ng pansamantalang pangkarga at nagpatuloy pahilaga. Ang anak nila ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para magpatuloy. Kakailanganin nila ang lahat ng lakas ng loob na yon. Ang tanging daan ay sa gubat. 3 araw silang naglakbay doon, pagod at palaging kinakabahan. Maaring nalantad ang kanilang lokasyon dahil sa iyak ng bagong silang nilang anak. Sa huli, nakarating sila. Matapos ang ilang araw ng paglalakad at pagbubuhat ng sanggol mula sa kagubatan, nakarating sila sa sentro ng pagtanggap sa mga migrante sa Panama at ligtas na ngayon. Pag sumite pa lang nila ng mga dokumento sa sentro ng pagtanggap, nakapasok na sila sa sistemang tumatakbo mula pa noong 2011. Bago pa makarating sa US border, malamang alam na ng Washington kung sino sila. Patunay ito na hindi walang laman ang Darien Gap. Punong-puno ito ng mga katutubo at iba pang naghahanap ng bagong buhay kasama ang mas matinding panganib na gawa ng tao kaysa likas na panganib. Ang mga tao tulad ni Jean at Rose ay mula sa mas malalayong lugar gaya ng Africa, Southeast Asia, Somalia at Nepal lampas pa sa Haiti. Sila ay patungong hilaga, sinusubukang makarating sa Estados Unidos o Canada. Mahigit 1 milyong tao ang tumawid sa Darien Gap mula 2021 hanggang 2023. At noong 2023 at 13,000 dito ay mga bata, marami sa kanila ay iniwan o napabayaan. Siyempre, hindi lang mga migrante ang dumadaan sa Darien. Ginagamit ito ng mga kriminal sa pagpupuslit at human trafficking, kaya dapat magbantay ang Panama sa isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo. Iyan ang trabaho ng SINAFRONT, ang puwersa ng hangganan ng Panama. Pero may problema. Tulad ng sinabi ko kanina, napakalaki ng Darien. Hindi ito parang basta-basta lang na ilang patrol officer ay kayang isara ito. Kaya hindi ito ginagawa ng Panama ng mag-isa. May tulong ito mula sa US at nakakatanggap sila ng pagsasanay mula sa US Army. Namimigay ang Pentagon ng mga kagamitan tulad ng advanced na night vision goggles, radyo at mga patrol boat. Nag-anunsyo ang US Embassy sa Panama ng $1 milyong na grant para sa mga sasakyang pangpatrulya para sa baku-bakong lupain at bagong command center. May paparating pang $400,000 na pondo, kaya ang Darien Gap ay hindi lang puno ng ahas, migrante o border patrol. Puno ito ng mga kagamitang panmanman ng Amerika. Kapalit nito, nakakakuha ang Washington ng maraming personal at lihim na impormasyon. Noong 2011 sa ilalim ni Obama, nagsimulang mangolekta ng biometric data ang Estados Unidos mula sa mga dumaraan sa kagubatan ng Panama gamit ang mga kagamitang ibinigay sa SINAFRONT. Noong 2018, hindi na ito pansamantalang kasunduan dahil ginawa na itong permanente ng Kongreso. Ayon sa mga saksi, may mga taong hinuhuli sa liblib na komunidad sa kagubatan, isinasailalim sa kustodya ng mga otoridad ng Panama at dinadala sa mga pasilidad ng detensyon na malayo sa mata ng publiko. Doon nagpapatuloy ang proseso. Kinukuha ang detalye at biometric data, saka sila inililipat. Hindi mahalaga kung saan sila dadalhin sunod. Bago pa man sila makarating sa US border, nakapasok na sila sa sistema. Hindi lang simpleng pagtawid sa Darien, ito rin ang unang checkpoint. Sa pagdating ng ilang migrante na naglakbay ng libu-libong milya papuntang timog hangganan ng Estados Unidos, maaring alam na ng mga opisyal kung sino sila. Gaya ng inaasahan, may mga kritiko ang programa. Hindi kasama rito ang US at ang SINAFRONT, kaya lumalawak ang militarisasyon ng Darien Gap. Sinabi ni Embahador sa Panama Kevin Moreno Cabrera na ang mga grant mula sa Washington ay tumutulong sa mga prioridad ng rehiyon at seguridad ng hangganan. Hindi rin nakataon ang timing ng grant at pahayag. Malapit nang maging malaking usapin ang seguridad ng mga hangganan sa rehiyon. Noong Marso 2026 habang ginagawa ang mga bagong tulay sa Darien, nagtipon ang mga lider pampolitika mula Latin America sa Miami. Aakalain mong pag-uusapan nila ang kalakalan, pamumuhunan o paglago ng ekonomiya. Hindi ganon. Ang focus ay organisadong krimen.
Umalis ang mga dumalo na may plano para sa mas masinsinang pagbabahagi ng impormasyon, mas malapit na kooperasyong pansiguridad at mas matitinding pagsisikap na pigilan ang iligal na migrasyon bago ito makarating sa US. Sa loob ng mga dekada, inisip ng marami na nanatili ang puwang dahil walang makagawa ng kalsada rito. Pagdating ng 2026, hindi na kung paano tatawirin ang Darien ang usapan, kundi kung paano ito kokontrolin. Mahalaga na ang gubat sa estratehiya bilang lugar para subaybayan, bantayan at harangin ang mga migrante, smuggler at mga sindikatong kriminal bago sila makarating sa Hilagang Amerika na nagdadala ng kakaibang insentibo. Kung mawawala ang gap, mawawala rin ang seguridad na panangga. Ngayon, ayon sa Senafront, layunin nitong lumika ng iisang daanan sa Darien Gap papuntang pamayanang katutubo ng Bajo Chiquito. Humanitarian ang tawag ng ahensya sa ideyang ito. Kaya nagbabantay at naghihintay ang Senafront sa mga tatawid, ngunit may kakaibang pakiramdam pa rin. Bakit kaya ang pamahalaan ng US, parehong Democratic at Republican, ay gumagastos ng milyon-milyong dolyar para bantayan ang mahihirap na migrante sa gubat at kolektahin ang kanilang biometric data? Hindi lahat ay napipigilan ng gubat, kaya may mga kumikita sa rutang ito ng paglalakbay. Kakaunti lang ang handang tumawid ng mag-isa sa Darien Gap. Hindi lang ito pag-iwas sa mga tulisan sa gubat. Noong Hulyo 24, 2024 10 tao ang nalunod ng sabay sa isang ilog. Isa lang sila sa daan-daang na biktima ng pagkalunod sa mga nagdaang taon. Walang nakakaalam ng eksaktong bilang at palaging nangyayari ito rito. Kung tumawid ka sa maling bahagi ng ilog, madadala ka ng agos. Sa maling bundok, mahuhulog ka at mamamatay. Dahil walang kalsada, kailangan ng migrante ng mga gabay na kabisado ang daan. Walang lehitimong travel agency na magtatayo ng negosyo sa Darien Gap, kaya ang natitirang mga gabay ay yung ayaw mong makasama. Ang pagdami ng migrante na dumaan sa gubat noong unang bahagi ng dekada 2020 ay nagpalago ng negosyo ng mga kriminal na grupo ayon kay General Richardson. Ang Tren de Aragua mula Venezuela at Clan de Golfo mula Colombia, umano ang may araw-araw na kontrol sa Darien Gap ayon sa kanya. Itinayo ng mga organisasyong ito ang sariling daan sa putikan, naglagay ng lubid sa tawiran sa ilog at umukit pa sila ng mga hagdan sa mga pormasyon ng bato. Ipinupost ng mga kartel ang mga rutang ito sa social media. Gamit ang mga influencer sa YouTube at TikTok, inilalarawan nila ang Darien Gap bilang maganda at parang cruise na biyahe sa gubat patungong Hilaga para sa mas magandang buhay. Kapag hindi nila ito ginagawa, nagpo-post sila ng patalastas na parang lehitimong travel agency at sinasabing kaligtasan ang kanilang prioridad. Sa ibaba, ina-advertise nilang kasama sa travel package ang pagkain, opisyal na tiket sa bangka at mga bihasang lokal na gabay. Nagbabala sila na limitado ang slots, kaya kung gusto mong sumama, magmadali ka. Magaling talaga ang operasyon nila. Nagbubuk ng biyahe ang mga migrante sa WhatsApp, pumupunta sa bahaging Colombian ng Darien Gap at doon nila nararanasan ang matinding realidad. Karaniwan, tumatagal ang biyahe ng 7 hanggang 15 araw, depende sa ruta. Naniningil ang mga kriminal ng $100 at $25 bawat migrante sa mabagal na ruta at $400 hanggang $1,000 sa mas mabilis na ruta. Nag-aalok ang mga kartel ng kabayo sa rutang nagkakahalaga ng $1,000 pero iilan lang ang migranteng kayang magbayad, kadalasan mula sa China o mas mayayamang bansa. Malaking swerte na rin ang makayanan kahit pinakamurang ruta. Kung di kayang bayaran ng migrante ang bayarin, pinipilit silang magdala ng kokaina ng kartel kapalit. Ayon sa International Crisis Group, ang kita mula sa pagpupuslit ay umaabot ng milyon-milyong dolyar bawat linggo. Hindi pa kasama ang panghingikil o perang kinikita ng mga kriminal mula sa mga konsesyon. Talagang may mga pwesto sa kahabaan ng ruta kung saan nagtitinda ang mga nagbebenta ng tubig at Gatorade. May ilan pa nga nag-aalok na buhatin ang mga bata sa kanilang likod kapalit ng $100 at naniningil sila ng $50 kada oras para sa wifi dahil kaya nilang gawin yon. Kung wala ito, hindi makakakontak ang mga migrante sa pamilya o makalikom ng perang kailangan sa paglalakbay. Nandito lahat ng kailangan ng mga migrante sa ruta, pagkain, gamot at plastic na bag para protektahan ng pasaporte at mahahalagang dokumento. Lahat ng ito ay may napakataas na presyo, pero lahat ng ito ay pangalawang pinagkukunan lang ng kita. Droga pa rin ang pinakamahalaga. Kaya bawat bangka ng migrante may kasamang bangkang may droga. Kapag nilalapitan ng mga patrolang pandagat mula Santa Sina Front, itinatapon ng mga kartel ang mga migrante sa malakas na agos ng dagat, kaya napipilit ang iligtas ng mga opisyal ang mga ito. Sa ganung paraan, tuloy pa rin ang droga at iba pang krimen dito. Mas matindi ang dinaranas ng mga babae kaysa lalaki.
Kahit gaano kahirap ang pinagdaanan niya, si Rosa Rima ay isa sa mga pinalad na babae sa Darien Gap dahil hindi siya naabuso. Gaya ng inaasahan, karaniwan ang sexual na karahasan dito. Noong Disyembre ng 2023, iniulat ng Doctors Without Borders ang 214 na kaso ng sexual na pag-atake sa loob ng isang buwan sa Darien Gap. 7 beses na mas mataas ito kaysa kaso nung isang taon at mas mataas pa ang aktual na bilang. Hindi tiyak ang bilang dahil karamihan sa mga kaso ay hindi na iuulat, lalo na ngayon. Ipinasara ng pamahalaan ng Panama ang Doctors Without Borders sa Darien Gap noong Marso ng 2024. Ito ang unang hakbang sa serye ng mga bagong paghihigpit sa gubat. Noong Pebrero 2025, idineklara ng Estados Unidos na isang dayuhang organisasyong terorista ang Tren de Aragua. Sumunod namang idineklara ang Clan de Golfo Cartel noong Disyembre. Mahalaga ang klasipikasong iyon dahil pinapayagan nitong umatake ng legal ang militar ng US sa mga grupong iyon saan man sila naroroon. Technical, ibig sabihin maaari kang makakita ng elite na puwersang lumalaban sa mga gerilya sa kagubatan ng gitnang Amerika. Hindi ba mas mainam isara ang Darien Gap at tapusin ang Pan-American Highway para labanan ng terorista? Hindi sapat ang drone strikes. May papalit agad sa kanila na mas mabilis pa sa agos ng ilog. Pero kung may sementadong kalsada at $20 lang pamasahe sa bus, masisira agad ang negosyo ng kartel. Ayon sa Estados Unidos, nais nilang pigilan ang drug trafficking at human trafficking sa Darien Gap. Sa pagpopondo ng Washington para manatiling walang infrastruktura ang lugar, nananatiling walang batas ang lugar at kumikita pa rin ang mga kartel. Sinisiguro rin nito na ang mga lokal na hindi kriminal ang siyang dehado. Mula, ang Darien Gap ay puno hindi lang ng mga kriminal kundi pati ng mga lokal. Kadalasang mga katutubong Embera, Guaymi at Kuna sila na naroon na sa daan-daang taon at nanatili ang kanilang pamumuhay sa kabila ng mga pagtatangkang kolonisahin sila. Nakaligtas sila dahil nanatiling hiwalay ang Darien, pero may kapalit ang pagiging hiwalay. Isipin mong kailangan mo ng ospital pero malayo ito at ilang oras pa ang biyahe sa ilog o isang batang kailangang magbangka sa gubat para makapasok sa paaralan. Isipin mong di ka makatawag ng tulong sa emerhensya dahil walang cell tower malapit. Ganito ang karaniwang buhay sa maraming komunidad sa Darien. Ang pagpunta kahit saan ay nangangahulugan ng paglalakbay sa ilog, maputik na daan at makapal na gubat. Ang ilang minutong biyahe sa ibang lugar ay halos buong araw dito. Sila ang tunay na hindi napapansin ng lipunan habang ang mga migranteng tumatawid sa Darien Gap ay tinututukan ng pandigdigang media. Ilan lang ang nagsasalita tungkol sa mga lokal na nagdurusa sa malaria na dala ng pagdami ng mga migrante o yung mga nagpapakahirap maganap buhay sa gilid ng kagubatan. Wala sa mga ito ang hindi inaasahang bunga. Alam na ito. Dokumentado na itong mga epekto ng isang sinadyang pulisya na dekada ng umiiral at patuloy pang lumalawak. Ang kalsadang itinuturing ng gobyerno bilang banta sa seguridad ay maaaring maging sandigan para sa mga totoong nakatira sa lugar. Ang Estados Unidos at Panama ay hindi lang nagbabahagi ng kagamitan o biometric data. Noong Hulyo ng 2024, naglunsad sila ng bagong programa para sa kooperasyon sa mga migrante. Tumutulong na ang Estados Unidos sa Panama para i-deport ang mga dayuhang natagpuan sa Panama na walang legal na status sa imigrasyon. Pipiliin ng Panama ang mga lumabag sa batas ng imigrasyon at si Uncle Sam ang magpopondo sa mga flight ng deportasyon. Pagkatapos, noong Pebrero ng 2025, pinalawak ang programa. Tatanggapin na ng Panama ang mga migranteng mula sa ikatlong bansa na galing sa US para pauwiin sa kanilang sariling bansa. Dumating na ang unang ganong flight isang araw bago iyon. Galing ito sa Estados Unidos papuntang Panama, sakay ang 119 katao mula sa mga bansang tulad ng China, India, Iran at maging Uzbekistan. Ayon kay Sekretaryo ng Estado Marco Rubio, ang pagtanggap ng Panama sa mga flight ay malinaw na mensahe para pigilan ang dagsa ng ilegal at malawakang migrasyon na mapanira at makapagdudulot ng kawalang katatagan. Simula noon, gumastos na ang gobyerno ng Estados Unidos ng higit $14 na milyon para sa repatriation flight, kabilang ang pamasahe, tagasalin at escort. Hindi lang flights ang pinopondohan ng Estados Unidos sa Panama. Hindi direktang pinopondohan ng Estados Unidos ang mga bagong tulay sa Darien Gap, ngunit nagbibigay ito ng suporta sa Panama sa pamamagitan ng mga kagamitan para sa konstruksyon. Humigit kumulang $73 milyong ang ipinadala ng Washington sa Panama bilang tulong noong 2024. Halos 13 milyon ang nagmula sa kagawaran ng Estado sa ilalim na malabong kategorya ng payo at tulong. Isa pang $7.9 milyong ay para sa kagamitan, lupa at mga estruktura, kasama
sa kategoryang ito ang mga tulay. Kaya hindi talaga sila infrastruktura, hindi sila kalsada. Nandun sila hindi para tumuhong sa mga lokal o migrante, kundi para sa mas mahigpit na seguridad sa hangganan. Pinayagan ng mga tulay sina Senafront at iba pang organisasyon na magpasok ng bagong all-terrain vehicle at kagamitan sa pagmamanman sa Darien National Park. Tinitiyak ng mga interceptor boat mula sa pambansang serbisyo na himpapawid at pandagat ang pagbabantay sa lahat ng daanan. Doon, pwede nilang harangin ang mga migrante at ibalik sila sa flight pauwi. Halos $100 milyong ang nagastos para harangan ang Darien Gap sa isang taon. Mukhang hindi maiiwasan ng konklusyon. Ang gobyerno ng US ang nagbabayad para panatilihin ang Darien Gap, hindi para isara. Parang kakaiba pero may estratehikong lohika rito. Matagal nang naniniwala ang mga tagaplano ng Amerika na ang pagkontrol sa mahalagang choke point ay mas mahalaga kaysa sa mismong teritoryo. Kung makokontrol mo ang daloy ng tao, kalakal at impormasyon, magkakaroon ka ng kapangyarihan sa lahat ng dumadaan doon. Ang ganitong pag-iisip ang naging batayan ng estratehiya ng US sa mundo mula sa mga daanan ng barko hanggang sa makikitid na kipot. Sa isang banda, ang Darien Gap ay choke point para sa mga tao lang. Mga 60 milya ang lapad mula baybayin hanggang baybayin. Ang pagkakaputol ng kalsada ay hindi lang nangangahulugang napapadahan at nasasala ang mga migrante sa gubat, kundi nagiging dahilan din para sa dagat lang umasa ang kalakalan sa pagitan ng mga kontinente. Hindi nagkataong malapit ang Panama Canal. Maaring isinuko ng Estados Unidos ang direktang kontrol noong 1999 pero patuloy itong may dituwirang kontrol sa pamamagitan ng mga pagpapatrolya sa dagat ng US Navy. Kinokontrol ng Navy ang mga daanang dagat at binabantayan ang bawat kargamentong barko at container na dumadaan sa Panama Canal o malapit dito. Huwag mo ring subukang tumawid sa pagitan ng Hilaga at Timog Amerika gamit ang kotse kung wala ang kalsadang yon dahil wala pang nakagawa nito bago 1,960 at 5 buwan pa ang biyahe noon. Pero paano kung may kalsada na nag-uugnay sa Hilaga at Timog Amerika? Ngayon, hindi mo kokontrol ng militar ng US ang lugar na yon, maliban kung magpadala sila ng Marines. Hindi lang migrante ang dumarating, pati mga Chino nandyan na rin. Ito ang Chongkai Megaport sa Hilaga ng Lima, Peru. Binuksan ito noong 2024 at nagkakahalaga ng $3.5 bilyong ang pagpapatayo nito. Hindi lahat ng perang yon ay galing mismo sa Peru. Ang pondo ay bahagi ng Belt and Road Initiative ng China. Ang pantalan na nagtapos sa dominasyon ng Amerika sa kalakalan ng Timog Amerika ay pinapatakbo ng kumpanyang pandagat na pag-aari ng estado ng Qi na may 60% kontrol. COSCO ang nagtayo at nagpapatakbo nito. Walang legal na paraan ang US Navy para bantayan ang dumadaan dito. Bago binuksan ang Chiang Chongkai, wala pang pantalan sa Timog Amerika na kayang tumanggap ng barkong may 18 hanggang 24,000 toneladang shipping containers. Tangin sa Mexico at baybayin ng Pasipiko ng US lang may sapat na lalim ang mga pantalan para sa malalaking barko, pero nagbago na ito ngayon. Noong Abril 2025, inanunsyo ng China ang unang direktang ruta ng pagpapadala mula Guangzhou Port papuntang Chiang Chongkai, hindi na dumadaan sa mga pantalan ng Hilagang Amerika. Nawala sa Estados Unidos ang pagiging tagapamagitan nito sa kalakalan sa pagitan ng Asya at Timog Amerika. Sa ngayon, ang Chongkai ay pantalan pa ring nagsisilbi sa Asya at napababa nito ang oras ng pagpapadala mula Asya papuntang Timog Amerika mula 45 hanggang 23 araw. Mas malaki pa ang ambisyon ng China kaya lalong mahalaga ang Darien Gap. Sa pribadong usapan, ituturo ng gobyerno ng Estados Unidos ang China at sabihing pinapakita ng mga aktibidad nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng butas sa kalsada. Ang mga kartel, pagpapatrolya, halos 2 milyong tao na patuloy tumatawid at bagong tulay na itinatayo habang pinalalakas ng daungan ng China ang operasyon. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang desisyon noong dekada 70 na ayaw baligtarin ng kahit sino. Hanggang noon, pangunahing tagapagtaguyod ng Pan American Highway ang Estados Unidos. Noong 1971 ng hako ito ng $100 milyong, nakatumbas ng $836 milyong ngayon para tapusin ang kalsada. Iyon ay 2 katlo ng tinatayang budget. Ang Colombia at Panama ang magbibigay ng natitirang 1 katlo. Ang pera ay para sa 250 milyang bagong kalsada sa Darien Gap. Sabi ni Pangulong Nixon, ang highway ay magiging mahalagang ugat ng kalakalan, paglalakbay at pag-unawa. Kapag maayos ang lahat, matatapos ito sa loob ng 10 taon. Pero gusto ni Nixon na pabilisin ang schedule para tumapat ito sa bicentennial ng Amerika. Inisip din niya na ipapanggalan sa kanya ang bahagi ng highway sa Darien.
Ito na ang ikalawang plano ng gobyerno ng US para sa pag-engineer ng Darien Gap noong ika-20 siglo. Dumating ang construction crew, wala na ang mga bombang nuklear at nakaayos na ang mga kagamitan. Hindi ito natapos bago ang Bicentennial. Nagbitiw si Nixon noong Agosto ng 1974. Hindi kabilang sa mga huling prioridad niya ang kalsada. Pero pagsapit ng tag-init ng 1977, nakagastos na ang tatlong bansa ng $59 milyong para sa proyekto. Hindi naging maganda ang paggastos ng pera. Wala itong napala. Ang Sierra Club ang nabigyan ng kredito sa pagpapatigil ng kalsada, pero mas kakaiba ang totoong dahilan. May sarili ring dahilan ang kagawaran ng agrikultura ng Estados Unidos. Hindi talaga nila iniintindi ang gubat o katutubo, pero nag-aalala sila sa pagkalat ng foot and mouth disease sa mga alagang hayop. Ang Darien ay natural na hadlang para mapigil ito. Noong 1914 isang sakit mula sa stockyard ng Chicago ang kumalat sa 3,500 kawan sa bansa at umabot sa $150 milyon ang nagastos para mapuksa ito. Lalo lang itong naging mas mahal. Noong 2022 tinaya ng mga agricultural economists na ang gastos ay nasa 6.5 hanggang $21 bilyong taon-taon sa mga lugar na karaniwan ang foot and mouth disease. Pero iyan ay gastos lang kapag palagian ng sakit, ang tuloy-tuloy na mababang antas ng pagkalat nito sa buong mundo. Kung magka-epidemya ng foot and mouth disease sa bansang dati wala nito, maaring umabot sa $10 bilyong ang gastos sa lugar na iyon. Iyan ang nakita natin nang sumiklab ang sakit sa United Kingdom noong 2001. Lahat ng trabaho sa proyekto ay huminto 3 taon bago yon. Nagsimula ito ng tradisyong nagpapatuloy hanggang ngayon. Habang nagtitipon ng engineering team sa gubat, nagtitipon din ang mga environmentalistang grupo para protektahan ito. Noong panahong iyon, halos buong natatakpan ng kagubatan ang Darien Gap. Noong 1974 nagsampa ng kaso ang Sierra Club laban sa gobyerno dahil nabigo itong maglabas ng environmental impact statement para sa kalsada. Pansamantalang pinatigil ng United States District Court para sa District of Columbia ang karagdagang konstruksyon, pero hindi pa handang sumuko ang gobyerno sa ngayon. Tulad ng maraming kaso, mahaba at paikot-ikot ang proseso. Sa simula, mukhang panalo ang gobyerno, ngunit may dumating na di inaasahang kakampi na sumagip sa sitwasyon. Lumabas na hindi lahat sa gobyerno ay natuwa sa ideya ng pantatapos ng Pan American Highway. Ipinagutos ng USDA na harangan ng kalsada at wala ng usapan. Nanatili ang paunang injunction ng Sierra Club, pero iba na ang dahilan kaysa sa orihinal na pagsasampa nito. Sakto ang timing para sa mga environmentalist kasi noong 1977 pumasok ang Panama sa panahon ng pampulitikang kaguluhan sa ilalim ng nasyonalistikong pamahalaang militar ni Omar Torrijos. Kasabay nito, nagsimulang maging sentro ng atensyon ng Washington ang mga negosasyon tungkol sa Panama Canal. Biglang hindi na naging prioridad ang Darien Gap. Sa ngayon, hindi na malaking issue ang foot and mouth disease sa Timog Darien Gap at paminsan-minsan na lang ito sa Venezuela. Malaya na ang natitirang bahagi ng Timog Amerika dahil sa pagbabakuna, kaya mababa na ang tsansa ng epidemya mula sa Darien Gap. Kaya noong 1972, humiwalay ang kagawaran ng agrikultura ng US sa Sierra Club dahil wala ng foot and mouth at legal na basehan sa pagbabawal. Kung inapela ng gobyerno ng US ang injunction, malamang ay mababaligtad ito, kaya't muling pinag-usapan ng mga tao ang tungkol sa paggawa ng kalsada. Nabuksan ang transportasyon sa Darien Gap noong kalagitnaan ng dekada 90, pero hindi sa pamamagitan ng kalsada. Dumating ito sa pamamagitan ng Crucero Express na ferry. Nanatiling bukas iyon ng ilang taon at pagkatapos ay nagsara dahil masyadong mahal ang pagpapatakbo nito. Kailangan pa rin ng barko o eroplano para tumawid sa Darien Gap kaya nananatiling dead end ang Pan American Highway. Nagbago ang polisiya ng Washington noon mula dating taga-suporta ng Pan American Highway, naging kalaban na ito. Matapos ang kautusan, nakita ng Estados Unidos ang Darien Gap bilang oportunidad sa halip na hadlang at napatunayang mas kapaki-pakinabang ang gubat. Ang samantadong highway ay dapat bantayan, samantalang ang gubat na walang batas ay nagbabantay sa sarili at di gaanong pinapansin ang isang liblib na gubat. Dahil dito, naging mabisang panala ang Darien Gap para sa kontrol ng US Navy sa rehiyon na may tatanggi at halos di nakikita sa politika.
Ang mga bayad sa pagdaan ng mga migrante sa Canal de Golfo, ang milyon-milyong tumawid nung mga unang taon ng dekadang ito, ang pondo ng US para sa mga patrol ng Santa Cruz, lahat ng ito ay umiiral dahil sa isang luma ng kautusan na 50 taon na ang nakalipas na siyang nagpasimula ng ganitong padron ng kung ano ang pinakakumbinyente. Noong 1979 pinalawak ng Colombia ang Los Catillos Park na orihinal na konektado sa mga unang plano ng paggawa ng kalsada. Opisyal, ito ay panangga sa foot and mouth disease. Pero sa aktual, mas dumami ang legal at environmental na restriction sa lugar. Noong 1994, idineklara ng UNESCO ang Los Catillos bilang isang World Heritage Site. Bigla, hindi na lang ito isang liblib na gubat. Protektado na ito sa buong mundo. Ang Darien ay isa sa pinaka-biodiverse na rehiyon sa mundo, tahanan ng jaguar, unggoy at libu-libong natatanging insekto at amphibian. Kaya anumang pagtatangkang gumawa ng daan dito ay hindi lang problema sa lupain. Babangga ito sa internasyonal na batas, proteksyon sa kalikasan at magkakapatong na prioridad sa konserbasyon. Bawat bagong pagtatalaga ay dagdag na hadlang. Ang bawat hadlang ay nagdudulot ng pagkaantala. Dahil dito, seryosong sinasabi ng gobyerno ng US na hindi ito sabik-ulitin ang karanasan noong dekada 70, lalo kung may lokal na alalahanin. Kahit mahirap ang buhay at may mga oportunidad na maaring idulot ng kalsada, hindi ganoon kasabik ang mga katutubo sa Darien Gap na matapos ito. Naniniwala silang maapektuhan ng konstruksyon ang pamumuhay nila at magdudulot pa ng panganib. Nagkaroon ng illegal na pantutroso at pagmimina ng ginto nagdulot ng mercury pollution sa mga lokal na ilog. Ang paggawa ng kalsada ay magpapalala pa nito. Pero hindi ba parang kakaiba pa rin ito? Hindi naman kilala ang gobyerno ng US sa pagkampi sa environmentalist at mga aktivista para sa karapatan ng mga katutubo, pero may dahilan ito. Ang daloy ng illegal na imigrasyon sa Darien Gap ay bumaba ng 79% mula 2024 hanggang 2025. Epektibo ang bagong hakbang kasama ang Panama. Kahit di gaanong pansin ng Washington, ang mga taga-roon at ang kalikasan, sulit ito kung walang kalsada. At dumating ang pagbaba na yon sa tamang panahon dahil hindi lang ang mga bagong tulay sa Panama ang mga konstruksyong pumapasok sa Darien Gap sa 2026. Hindi lang daungan ang Belt and Road Initiative ng China, may inhinyero na rin nagtatrabaho sa Timog Amerika. Kapansin-pansin na wala ang Colombia sa pagpupulong sa Florida at hindi ito nagkataon lang. Sa halip nakikiayon ito sa China. Noong 2025 lumagda ito sa Belt and Road Initiative ng China. Nagsisimula na ang pagtatayo ng mga bagong kalsada papalapit sa katimugang dulo ng Darien Gap kung saan natatapos ang Pan American Highway. Ito ang motorway to the sea 2 na nag-uugnay sa Darien Gap at Medellin. Nagsimula ang mga Tsino na may 30% bahagi sa proyektong ito pero tumaas ito sa 65% matapos mag-invest ng $650 milyong noong 2020. Pinapapalitan ng bagong konstruksyon ang mga kilalang kalsadang lupa sa lugar. Ibinebenta ito ng China bilang solusyon para gawing mas ligtas ang biyahe dahil sa pagguho ng lupa. Ngunit hindi lang yan ang pagdami ng aktibidad ng China sa Timog Amerika. Noong Hulyo 2025 habang bumababa ang migrante, pumirma ang China ng bagong Memorandum of Understanding kasama ang Brazil. Kung makuha ng China ang gusto nila dito, babaguhin nila ang estruktura ng kalakalan sa buong kontinente mula baybayin hanggang baybayin. Ang Central Bio-Oceanic Railway Corridor ay mag-uugnay sa pantalan ng Chiang-Chong-Ching sa Pasipiko at tatawid ng 2,300 milya patungong Ilyos sa Brazil sa baybayin ng Atlantiko. Kung matutuloy ang proyekto, maaaring umabot ito ng hindi bababa sa $70 bilyong. Pero mukhang handang-handa ang China na bayaran ng halagang iyon. Inanunsyo na ng Peru ang suporta nito para sa proyekto. Dahil tulad ng sa Washington, walang nagkataon lang pagdating sa Beijing. Sobrang sakto ng timing ng mga bagong kasunduan sa Brazil. Matagal nang iminungkahi ng China ang transcontinental na rile sa South America mula BRICS Summit 2014, ngunit mas kaakit-akit ito ngayon para sa lahat dahil sa mga bagong kaganapan. Ang Panama Canal ay nakakaranas ng tagtuyot at hirap kayanin ang laki ng mga makabagong barko. Nakikita ng China ang tsansang lampasan ng mahalagang choke point ng US Navy sa kalakala na sa sarili nitong bakuran. Ang China na ngayon ang top trading partner ng South America na iba noong nagdemanda ang Sierra Club sa Department of Transportation. Nangingibabaw pa rin ang Estados Unidos sa kalakalan sa hilaga ng Darien Gap pero kung maitayo ang natitirang milya ng kalsada, mawawala ang kasiguraduhan. Iyan ang totoong dahilan kung bakit ginagawa na ang mga tulay sa gubat. Hindi ito malayong paglihis mula sa 50 taon ng pulisya. Ito ang bagong paraan ng gobyerno ng US para panatilihing permanente ang luma at pansamantalang utos ng hukuman.
Isipin mong may kasadang nag-uugnay sa mga Amerika, kaya hindi na kailangang dumaan ng mga kalakal sa dagat o Panama Canal, lupa na lang ang ruta. Para sa Washington, malaking pagbabago ito, mawawala ang mga choke point. Hindi na gaanong mahalaga ang surveillance corridor at leverage, kaya mas malaki ang epekto nito sa geopolitika. Hindi na makokontrol ng Estados Unidos ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa Amerika. Kapag nawala ang choke point, nawawala rin ang kapangyarihan nito. Sa pananaw ng Washington, ang Darien Gap ay asset na masyadong mahalaga para pakawalan. Mula dekada 70, ayaw magtayo ng kalsada doon ang mga tao. Hindi dahil hindi nila kaya magtayo nito, kundi dahil hindi sila dapat magtayo nito. Kaya kinakalawang ang mga bulldozer, buo pa rin ang gubat, hindi nakakapasok ang China at tuloy ang sistema. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications para malaking tulong. Salamat ulit. Magkita tayo ulit sa susunod sa Map Pack.